Noong Nobyembre 2005, isang milagro ang dumating sa buhay ni Aling Elena Reyes, isang 65 taong gulang na ginang na namumulot ng basura upang mabayaran ang habambuhay na utang na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Isang piraso ng papel ang nanginginig niyang hawak. Ito ang tiket para sa 150 milyong pisong jackpot sa Grand Lotto. Sa garalgal na boses, may tinawagan siya sa telepono. Umiiyak na sinasabing mababayaran na niya ang lahat ng kanilang utang. Ngunit hindi nagtagal, siya ay naglaho. At noong Abril 2009, ang kanyang malamig na bangkay ay natagpuan sa isang junk shop. Lahat ng nasa lugar, maging ang mga veteranong investigador, ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Sa ilalim ng malamig na semento, ang bangkay ni Aling Elena ay nasa isang kalagayang halos hindi kayang isalaysay sa tindi ng sinapit. Sa CCTV noong araw ng insidente, nakuhanan siyang naghihintay sa isang tao bago sumakay sa isang itim na kotse, ngunit hindi na siya muling bumalik. Ang mas nakapagtataka ay ang kanyang kwarto. Ang pinakamamahal niyang tiket sa loto ay naglaho na, at tanging mga hindi pa nabubuksang liham, paniningil ang nakakalat sa sahig. Sa mismong gabi na dumating ang pinakamalaking swerte ng kanyang buhay, saan nga ba naglaho si Aling Elena Reyes? 4 na taon matapos ang insidente, lumabas sa isang palabas sa telebisyon ang kanyang panganay na anak na si Ramon Cruz. Humahagulgol at nagmamakaawang hanapin ang kanyang ina. Ang kanyang mga nagbabagang luha na nagpaiyak sa buong bansa ay nagtatago ng isang malagim na katotohanang selyado sa loob ng isang drum na ibinaon sa malamig na lupa. Ang panganay na anak na si Ramon Cruz nga ba ang pumatay sa kanyang sariling ina? Dito na magsisimula ang kwento. Buto ng tao yan, hindi ba? Tumawag kayo ng pulis, bilis! Noong 2009, sa isang redevelopment site sa Metro Manila, natagpuan ang napakaraming buto ng isang babaeng nasa edad 60. Sa isang iglap, ang lugar ay napuno ng kaguluhan at pagkabigla. Abril 2009, isang umaga, ang isang construction site para sa redevelopment sa isang gilid ng Metro Manila ay maingay dahil sa mga makinarya. Dito, habang ginigiba ang mga lumang gusali at pinapatag ang lupa, abala sa paghuhukay ang backhoe operator na si Mang Turing. Gaya ng dati, sanay niyang minamaniobra ang mga lever. Biglang tinawag ni Mang Turing ang kanyang foreman. "Foreman, may kakaiba pong nakabaon dito sa ilalim ng lupa. Mukhang drum po, pero hindi maganda ang kutob ko." Ang foreman at ang iba pang mga trabahador ay nagkumpul-kumpol sa paligid ng hukay. Isang mausisang trabahador ang kumuha ng pala at dahan-dahang inalis ang lupa sa paligid ng drum. Nang matanggal ang lupa, isang kulay abong semento ang bumungad mula sa sira-sirang siwang ng plastik na drum. Sa sandaling iyon, nang iangat ng backhoe ang drum, isang piraso ng semento ang nabiyak at nahulog mula sa siwang, isang maputing bagay ang gumulong sa ibabaw ng lupa. Para sa sinumang makakakita, ito ay malinaw na buto ng hita ng tao. Buto ng tao yan, hindi ba? Tumawag kayo ng pulis, bilis! Ang lugar ay biglang naging magulo. Ang mga responding scene of the crime operatives, SOCO, ay agad na kinordonan ang lugar ng dilaw na police line at sinimulan ang masusing pagsisiyasat. Ang natagpuang drum ay hindi basta-bastang basura. Ang loob nito ay may maraming patong ng makapal na itim na plastic bag at binalutan ng duct tape upang matiyak na walang hangin na makakapasok isang perpektong selyo. Agad na naisip ng mga investigador na ito ay hindi isang aksidente, kundi isang maingat na planadong pagtatago ng bangkay. Upang malaman ang katotohanan sa likod ng malagim na pagkamatay na ito, na muling lumitaw pagkatapos ng 4 na taon mula sa ilalim ng lupa, babalikan natin ang malamig na gabi ng taglamig noong 2005. Isang gabi noong Nobyembre 2005, sa isang sira-sirang barong-barong sa isang eskinita sa Maynila, mag-isang nakaupo si Aling Elena Reyes habang nakatitig sa telebisyon. Sa edad na 65,
Si Aling Elena ay isang babaeng nabuhay sa hirap at pagbabanat ng buto. Hawak niya ang isang lukot-lukot na piraso ng papel, habang sa TV ay inanunsyo ang mga nanalong numero sa PCSO Grand Lotto. Sa bawat numerong binabanggit ng masiglang host, lalong nanginginig ang magaspang na kamay ni Aling Elena. 23, 41. Diyos ko! Imposible! Bulong niya. Nang lumabas ang huling numero sa screen, halos maputol ang hininga ni Aling Elena sa sobrang pagkabigla. Ang mga numero sa papel na hawak niya ay eksaktong tumugma sa mga nanalong numero sa TV. Unang gantimpala, 150 milyong piso. Isang halagang hindi niya kailanman nahawakan sa buong buhay niya ang milagrong dumating sa kanya. Agad na pumasok sa isip ni Aling Elena ang mukha ng kanyang panganay na anak dahil sa pagkalugi sa negosyo, baon sa 50 milyong pisong utang ang kanyang anak. Nanginginig niyang kinuha ang telepono at may tinawagan. Matapos ang ilang ring, sinagot ang tawag at hindi na napigilan ni Aling Elena ang kanyang emosyon. Nakaligtas na tayo. Ang utang ng anak ko. Mababayaran ko na lahat. Tinulungan tayo ng langit. Matapos ang tawag, sinubukan ni Aling Elena na pakalmahin ang kanyang nagagalak na puso. Malalim na ang gabi. Ngunit dahil sa kanyang nakasanayan, isinuot niya ang kanyang lumang jacket, kinuha ang guwantes sa isang sulok, at naghanda. Kahit na may 150 milyong piso na siyang hawak, marahil ay naisip niyang kailangan niyang kumilos ng normal hanggang sa mabayaran niya ang utang ng kanyang anak kinabukasan. Itinulak ni Aling Elena ang kanyang kinakalawang na kariton palabas sa madilim na eskinita. Ang alog ng kariton ang tanging ingay na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Sa isang CCTV ng barangay, malabong nakunan ang huling mga sandali ni Aling Elena. Ang oras sa screen ay lagpas na ng 11 ng gabi. Sa halip na mamulot ng basura, si Aling Elena ay balisang nakatayo sa isang madilim na sulok. Tila may hinihintay. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang relo at ang bukana ng eskinita. Ilang sandali pa, isang itim na kotse ang dahan-dahang pumasok sa eskinita na nakapatay ang mga headlight. Huminto ang sasakyan sa tapat ni Aling Elena at isang lalaki ang bumaba mula sa driver's seat. Dahil sa dilim, hindi makilala ang mukha ng lalaki. Ngunit tila sila ay nag-usap sandali. Nang kumumpas si Aling Elena at tila may ipinapaliwanag, hinawakan ng lalaki ang kanyang braso at binuksan ang pinto sa likuran. Nagkaroon ng kaunting pagtutol, ngunit sa huli, sumakay din si Aling Elena sa kotse. Ang kotse, kasama si Aling Elena, ay naglaho sa blind spot ng CCTV sa loob ng eskinita. Pagkatapos ng halos 20 minuto, muling lumabas ang itim na kotse, iniwan ang kariton ni Aling Elena at mabilis na umalis sa eskinita. Ito na ang huling pagkakataon na nakita si Aling Elena sa mundo. Kinabukasan, nagulantang ang buong lugar, ang iniwang kariton at ang mga nagkalat na basura ay naroon pa rin. Dahil hindi nagpakita si Aling Elena na araw-araw na pumupunta sa junk shop para magbenta ng basura, nag-alala ang may-ari ng junk shop at nag-report sa pulisya na siya ay nawawala. Ang mga rumesponding pulis ay unang naghanap sa barong-barong ni Aling Elena. Malinis ang loob ng bahay at walang senyales ng sapilitang pagpasok. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay wala roon. Ang tiket sa loto na nagbigay sa kanya ng milagro noong nakaraang gabi ay naglaho na. Isang imbestigador ang nakakita ng mga papeles sa mesa at napabuntong hininga. Tingnan ninyo ito. Puro demand letter. Napakalaki ng halaga kasama na ang interes. Sa buong silid, may mga hindi pa nabubuksang sulat ng paniningil. At sa gitna ng mga ito, isang murang plastik na robot na laruan, marahil ay binili para sa kanyang apo. Ang malungkot na nakapatong, ang laruan, na hindi pa nabubuksan, ay tila nag-iisa sa abandonadong silid. Inimbestigahan ng pulisya ang posibilidad
na si Aling Elena ay tumakas upang iwasan ang mga nagpapautang. Ngunit, iba ang sinabi ng mga residente. Hindi ganyang tao si Aling Elena. Kahit gaano kahirap, ayaw niyang maging pabigat sa mga anak niya. Kahit sa gitna ng lamig, namumulot pa rin siya ng basura. Sa mismong gabi na dumating ang pinakamalaking suwerte ng kanyang buhay, sa halip na malutas ang 50 milyong pisong utang, si Aling Elena ay naglaho sa malamig na kadiliman, magpakailanman. Ang luma niyang kariton na lamang ang naiwan sa eskinita, tila isang paalala na ang may-ari nito ay hindi na babalik. Sino ang lalaki sa itim na kotse? At nasaan ang nawawalang tiket sa loto? Ang simula ng trahedya ay kararating pa lamang. Ilang oras matapos mai-report ang pagkawala ni Aling Elena, isang lalaki ang marahas na pumasok sa opisina ng mga investigador. Humihingal at gusot ang buhok. Ito ang panganay na anak ni Aling Elena, si Ramon Cruz. Pula ang kanyang mga mata habang sumisigaw. "Sir, nahanap niyo na ba ang nanay ko? Sagutin niyo naman ako." Pakiusap. "Nasaan ang nanay ko?" Tumayo si Detective David Santos, ang namamahala sa kaso. "Ginoong Cruz, kumalma po kayo. Ginagawa po namin ang lahat para mahanap siya. Maupo po muna kayo at mag-usap tayo." Paano ako kakalma? Malapit nang magsetenta ang nanay ko, tapos nawawala siya sa gitna ng lamig at kariton lang niya ang naiwan. Baka kinidnap siya ng mga pinagkakautangan niya. Napaupo si Ramon sa sahig at hinampas ang kanyang dibdib habang humahagulgol. Ang kanyang pagtangis ay nagpatahimik sa buong istasyon. Inabutan ni Detective Santos si Ramon ng isang basong tubig at maingat na nagtanong, "Kidnap? Mayroon po ba kayong pinaghihinalaan? May mga utang po kasi ang nanay ko." "Utang ko po yun," na inako niya pagkatapos kong malugi sa negosyo. Baka tinakot siya ng mga yon at dinala sa kung saan. Mariing iginiit ni Ramon ang posibilidad na nagtago ang kanyang ina o di kaya'y sinaktan ng mga nagpapautang. Ang kanyang salaysay ay detalyado at puno ng pagsisisi para sa kanyang ina. Ngunit habang umuusad ang investigasyon, ang mga pahiwatig ay nagsimulang tumuro sa ibang direksyon. Habang nagtatanong-tanong si Detective Santos sa mga kapitbahay ni Aling Elena, isang hindi inaasahang testimonya ang kanyang nakuha. "Nung gabing yon? Opo, may narinig ako. Mga hating gabi na yon. May sumisigaw sa bahay ni Aling Elena." "Sumisigaw? Ano po ang sinasabi? Lalaki po ba o babae?" Boses ng lalaki. "Ilabas mo ang pera. Gusto mo bang mamatay?" Mga ganyang salita. Akala ko mga maniningil na naman, pero pamilyarang boses. Kamukha ng boses ng pangalawang anak niya, si Marco. "Si Ginoong Marco Cruz po ba? Sigurado po kayo?" "Sigurado ako." Yung si Marco, kapag nalalasing, laging pumupunta sa nanay niya para manggulo at humingi ng pera. Kawawa naman si Aling Elena. Ang testimonya ng kapitbahay ay tuluyang nagpabago sa direksyon ng investigasyon. Agad na ipina-background check ni Detective Santos si Marco Cruz at nakakagulat ang resulta. Si Marco ay may mga dati ng kaso ng panggugulpi at pagsusugal at kasalukuyan siyang baon sa utang dahil sa iligal na sugal. Ang mas kahina-hinala ay ang kanyang mga kilos matapos ang insidente. Hepe, si Marco Cruz, nakapatay ang cellphone niya simula kinabukasan ng insidente. Walang card transactions, walang anumang senyales ng buhay. Ano to? Amoy malansa. Baka hindi mga nagpapautang, kundi ang pangalawang anak ang pumatay sa ina para sa pera. Binuo ng team ng investigasyon ang teorya na si Marco ang kumuha ng tiket sa loto, pinatay ang ina, at itinago ang bangkay. Agad na sinalakay ng mga pulis ang mga lugar na posibleng pinagtataguan ni Marco, ngunit naglaho na siya. Samantala, si Ramon, na araw-araw na bumibisita sa istasyon, ay hindi makapaniwala nang malaman na suspek ang kanyang kapatid. "Detective, ano pong sinasabi niyo?" "Oo, sakit ng ulo si Marco, pero hindi niya kayang gawin yan sa nanay namin. Kilala ko siya.
Kailan po ang huling pag-uusap ninyo ng kapatid ninyo? Nagtatago po siya ngayon. Alam niyo naman po siguro kung anong ibig sabihin niyan, hindi ba? Natakot lang siguro yon. Takot yun sa mga pinagkakautangan niya. Pakiusap. Huwag niyo siyang ituring na kriminal. Sa kabila ng pakiusap ni Ramon, tinukoy ng pulisya si Marco Cruz bilang pangunahing suspek at naglabas ng wanted poster para sa kanya sa buong bansa. Agad na nakuha ng media ang atensyon ng trahedyang ito ng pamilya at isang investigative program ang nag-interview kay Ramon. Sa harap ng kamera, umiiyak si Ramon habang nagpapadala ng mensahe sa kanyang kapatid. Marco, si kuya mo to. Nasaan ka na? Alam mo kung nasaan si nanay, hindi ba? Naniniwala ako sa'yo, kapatid. Pakiusap. Huwag kang gagawa ng masama. Iuwi mo si nanay. Ako na ang bahala sa lahat. Pakiusap. Nang ipalabas ang interview, ang buong bansa ay naluha. Bumuhos ang simpatya para kay Ramon, ang matulunging anak na gustong akuin ang utang ng ina. At galit para kay Marco, ang anak na pumatay sa ina para sa pera. Ang mga online forum ay napuno ng mga sumpa para kay Marco. Dapat bitayin ang ganyang tao. Napakabait ng kuya. Bakit ganyan ang kapatid? Dahil sa galit ng publiko, tila umusad ang investigasyon. Ngunit isang mahalagang ebidensya ang naging hadlang. Ang tanging lead, ang CCTV footage, ay napakababa ng kalidad. Tinitigan ni Detective Santos ang monitor at tinanong ang analyst. Wala ba talagang makitang numero sa plaka? Kahit anong modelo ng kotse. Pwede na. Mahirap po, sir. Luma po ang kamera na ginamit noong 2005, kaya mababa ang resolution. At dahil gabi, malabo ang kuha. Kahit kasarian ng driver, hindi makita. Naman! Yung bakas ni Marco? Anumang sasakyan o ruta na dinaanan niya? Diyan po ang nakapagtataka. Walang sasakyang nakapangalan kay Marco. At walang record ng pag-arkila. Wala ring record ng paggamit ng pampublikong sasakyan. Para po siyang naglaho na lang. Muling natigil ang investigasyon. Maraming circumstantial evidence laban kay Marco, ngunit walang direktang ebidensya. Walang dugo o senyales ng paglalaban sa bahay ni Aling Elena, sa kariton, o sa eskinita. Walang armas, walang saksi, at higit sa lahat, walang bangkay. Sa isang pulong, ibinato ng hepe ang mga papeles sa mesa. Santos, sigurado ka bang murder case to? Baka naman nagtago lang yung nanay dahil sa utang. Walang bangkay. Hanggang kailan natin sasayangin ang oras dito? Hepe, nawawala po ang tiket sa loto at ang timing ng pagtatago ng pangalawang anak ay masyadong perpekto. Bigyan niyo pa po kami ng kaunting panahon. Hindi sapat ang kutob lang. Tingnan mo si Ramon Cruz. Araw-araw nandito. Tinatanong ang progreso. Nagpapakita ng ebidensya ng alibi niya. Tigilan na ang pagpapahirap sa pamilya ng biktima. Kung walang matibay na ebidensya, i-consider na ang pag-archive ng kaso. Kinagat ni Detective Santos ang kanyang labi. Ramdam niyang hindi ito simpleng pagkawala, ngunit mataas ang pader ng pressure mula sa itaas at kakulangan ng ebidensya. Si Ramon Cruz ay patuloy na bumibisita, nag-aalok ng inumin sa mga investigador at magalang na bumabati. Mga sir, salamat po sa pagod ninyo. Wala pa po bang balita kay Marco? Ako na po ang magkakalat ng flyers. Ang dedikasyon ni Ramon ay tuluyang nag-alis ng anumang duda sa isip ng mga investigador. Walang sinuman ang naghinala sa isang kapatid na umiiyak para sa kanyang kapatid. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nakalimutan ng publiko ang kaso. Mula sa isang high-profile case, naging simpleng paglayas o pagtakas na lang ito. Pinaliit ang task force. At ang mga investigador ay inilipat sa ibang kaso, ngunit si Detective Santos ay nag-iwan ng larawan ni Aling Elena sa kanyang mesa. Tuwing pauwi, binibisita niya ang madilim na eskinita, kung saan huling nakita ang ginang. Ang kanyang masamang kutob na mayroong isang buhol sa kwento na hindi pa nakikita ay hindi nawala.
At hindi nagtagal, si Ramon Cruz mismo ang muling kumatok sa pinto ng istasyon upang lalong patibayin ang kanyang pagiging inosente. Habang bumabagal ang investigasyon at nanlalamig ang loob ng team, muling bumisita si Ramon Cruz sa himpilan. Hawak niya ang isang lukot na resibo. Tila isang alaalang pilit niyang hinukay mula sa kaibuturan ng kanyang isipan. Maingat siyang nagsalita kay Detective Santos. "Sir, baka sakali lang po. Hinalungkat ko ang wallet ko at nakita ko po ito. Resibo po ito noong gabing nawala ang nanay ko." Kinuha ni Detective Santos ang resibo gamit ang kamay na may guwantes at tiningnan ang petsa at oras. Nobyembre XX, 2005, 11:15 p.m. Halos eksaktong oras na tinatayang sumakay si Aling Elena sa itim na kotse. Ang lugar na nakasaad sa resibo ay isang convenience store sa Bonifacio Global City, BGC, tagig mahigit isang oras na biyahe mula sa lugar ng krimen sa Quezon City. Nanliit ang mga mata ni Detective Santos habang nakatingin kay Ramon. "Nasa Maynila po kayo ng mga oras na iyon?" Sa huling interogasyon, sinabi niyo po na natutulog kayo sa bahay. "Opo, pasensya na po. Nalito lang ako sa dami ng iniisip. Ngayon ko lang po naalala. Nag-overtime po kami ng mga kasama ko sa trabaho at lumabas po ako saglit para bumili ng merienda. Patunay na po siguro ito na nasa Maynila ako noong mga oras na yon, hindi ba?" Agad na sinuri ng pulisya ang records ng credit card company. Eksakto ang mga detalye. 11:15 p.m. Isang transaksyon na nagkakahalaga ng 1,500 piso ang naitala sa isang convenience store sa BGC gamit ang credit card na nakapangalan kay Ramon Cruz. Ibinuklat ng team ng investigasyon ang mapa at kinwenta ang distansya mula BGC hanggang sa lugar ng krimen. Kahit gaano kabilis magpatakbo, aabutin ng mahigit isang oras. Imposible para kay Ramon na naroon para dukutin at itago ang kanyang ina. Maliban na lang kung may kakayahan siyang mag-teleport, imposible ito. Hindi pa rin mapalagay si Detective Santos at sinubukang kunin ang CCTV ng convenience store. Ngunit dahil sa tagal, ang footage ay nabura na. Kalmadong isinalaysay ni Ramon ang mga pangyayari. "Bumili po ako ng instant noodles at sigarilyo noon. Marami-rami po ang kinuha ko para sa mga kasamahan ko. Naniniwala na po ba kayo ngayon na hindi ako ang may gawa?" Napilitan ang mga investigador na tumango. Ngunit ito ay isang maingat na kalkuladong panlilinlang, isang proxy payment trick. Noong gabing iyon, ibinigay ni Ramon ang kanyang credit card sa kanyang empleyado na si Alex. "Alex, pagod na kayo sa trabaho. Bili ka naman ng merienda sa convenience store. Gamitin mo tong card ko. Pabili na rin ng isang kaha ng sigarilyo ko, ha?" Habang ginagamit ni Alex ang card sa BGC, si Ramon ay papalabas na ng Maynila, papunta sa kinaroroonan ng kanyang ina sa Quezon City. Ginamit niya ang kaalaman na kahit hindi siya mismo ang gumamit ng card, sa record ay pangalan pa rin niya ang lalabas upang lumikha ng isang perpektong pananggalang laban sa investigasyon. Habang abala ang mga pulis sa pag-verify ng alibi, isang tawag ang dumating. CIDG. "Ano? Sa Parañaque? Casino?" Isang pulis ang sumigaw sa tuwa. Isang detalyadong tip ang natanggap na ang tumatakas na si Marco Cruz ay namataan sa isang motel malapit sa isang casino sa Parañaque. Agad na nagpadala ng puwersa ang hepe. Ilang araw at gabi nilang hinalughog ang mga motel, inn at internet cafe sa lugar. Ngunit kahit anino ni Marco ay hindi nila nakita. Mukhang mali ang impormasyon. Walang kamukha niya at hindi siya nakunan sa CCTV. Ang tawag na ito ay isa ring gawa-gawa. Isang paraan para iligaw ang investigasyon. May gumamit ng pampublikong telepono para magbigay ng maling impormasyon at sayangin ang resources ng pulisya. Habang naghahanap ang mga pulis sa Parañaque, si Ramon ay naghahanda ng isa pang palabas. Personal niyang pinuntahan ang mga pinagkakautangan ng kanyang ina at lumuhod.
Hanggat hindi po bumabalik ang nanay ko, ako na po ang magbabayad ng paunti-unti. Pakiusap po, huwag niyo na siyang guluhin. Nangutang si Ramon sa mga kakilala para bayaran ng ilan sa maliliit na utang ng kanyang ina. Humanga ang mga pinagkakautangan sa kanya at ang balitang ito ay nakarating sa mga investigador. Kung siya ang salarin, hindi niya gagastusin ang sarili niyang pera para magbayad ng utang. Tuluyang nawala ang anumang duda kay Ramon sa loob ng team at siya ay naging isang ligtas na miyembro ng pamilya ng biktima. Ngunit sa loob ng pamilya, nagsimula nang magkaroon ng lamat dahil sa multo ng nawawalang premyo sa loto. Mas naging usapan ang nawawalang 150 milyon kaysa sa pagkawala ng kanilang ina, lalo na sa pagitan ng mga manugang, nagkaroon ng mainitang pagtatalo. Kuya, magtapat ka nga! Nung tumawag si nanay na nanalo siya, sinabi niyang pambayad ng utang, "Di ba? Nasaan na yung pera ngayon?" Hipag, "Sumusobra ka na yata. Nawawala si nanay? Tapos, pera ang inaatupag mo?" At saka, malamang si Marco ang kumuha noon. Naghinalaan ang mga miyembro ng pamilya at lumalim ang kanilang hidwaan, ngunit walang sinuman ang nakabasag sa perpektong alibi ni Ramon. Humingi ng tulong ang pulisya sa Coast Guard. Inisip nila ang posibilidad na si Marco ay tumakas papuntang ibang bansa at nalunod, ngunit wala ring resulta. Mabilis na lumipas ang panahon at 6 na buwan na ang nakalipas. Walang bangkay, nawawala ang suspek na si Marco, at buo pa rin ang alibi ng panganay na anak. Nawalan na ng basihan ang team para ipagpatuloy ang investigasyon. Santos, tama na yan. I-classify na natin to bilang cold case at isumite sa piskalya. Ginawa na natin ang lahat. Hepe, pero nawawala ang 150 milyon. Siguradong may. Walang ebidensya. Kailangan na nating asikasuhin ang ibang kaso. Hindi pwedeng dito lang tayo nakatutok. Ang file ng kaso ay tinatakan ng kaso. Isinantabi at inilagay sa isang malamig na kabinet sa bodega. Ang kasong hindi malutas ay unti-unting nakalimutan. Sa araw na opisyal na itinigil ang investigasyon, huling bumisita si Ramon sa istasyon. Hinawakan niya ang kamay ni Detective Santos at umiyak. "Sir, maraming salamat po sa lahat ng pagod ninyo. Ako po siguro ang nagkulang kaya hindi ko nahanap ang nanay ko. Habang buhay ko po itong dadalhin sa aking puso." Tumalikod si Ramon at habang naglalakad papalabas, nagkunwari siyang pinupunasan ng kanyang luha, ngunit isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa kanyang bulsa, dala niya ang kumpiyansa ng isang perpektong krimen, isang krimen na ipinagpalit sa buhay ng kanyang ina at sumira sa buhay ng kanyang kapatid. Ang katotohanan ay natulog sa loob ng 4 na mahabang taon ng katahimikan. Ngunit ang katotohanang ibinaon sa lupa ay hindi nabubulok at naghihintay lamang ng tamang panahon dahil mayroong isang investigador na may matinding determinasyon na muling paikutin ang humintong orasan. 4 na beses nagpalit ang panahon at muling 4 na beses, ngunit ang kaso ng pagkawala ni Aling Elena ay tuluyan ng nalimutan ng mundo. Dumating ang tagsibol ng 2009, ngunit sa pinakasulok na cabinet ng mga cold case sa basement ng istasyon, alikabok na lang ang naipon. Si Detective Santos, na siyang sumubaybay sa kaso noon, ay isa ng veterano sa Homicide Division. Ngunit sa ilalim ng salamin ng kanyang mesa, naroon pa rin ang kupas na larawan ni Aling Elena. Pagkatapos ng overtime, sa isang tahimik na opisina, kinasanayan na niyang haplusin ang larawan at bumulong. "Lola Elena, nasaan na po ba talaga kayo? Sa liit ng Pilipinas, saan po kayo magtatago nang walang anumang bakas?" Habang nakatigil ang investigasyon, ang buhay ng mga naiwan ay mabilis at magkaibang umusad. Ang buhay ni Ramon Cruz, ang panganay na anak na umiiyak dahil sa pagkawala ng ina at pagkabaon sa utang, ay biglang nagbago sa loob ng 4 na taon. Hindi na siya isang taong hinahabol ng mga nagpapautang. Nakapagpatayo siya ng isang disenteng gusali ng kumpanya
sa isang primera klaseng lokasyon sa Maynila, nagmamaneho ng mamahaling sasakyan at naglalaro ng golf tuwing weekend. Kilala siya bilang isang masipag at matulunging anak. Tuwing kaarawan at anibersaryo ng pagkawala ng kanyang ina, bumibisita siya sa mga ampunan at home for the aged para magbigay ng malaking donasyon habang namumula ang mga mata. Kung buhay lang po ang nanay ko, siguradong matutuwa siyang makitang tumutulong ako sa kapwa. Ito na lang po ang magagawa ng isang anak na nagkulang. Sa bawat flash ng kamera, malungkot ang ekspresyon ni Ramon. Ngunit pagkasakay sa kotse, isang bahagyang ngiti at pakiramdam ng kaligtasan ang sumisilay sa kanya. Naniniwala ang mga tao sa paligid niya na dahil sa galing niya sa negosyo, nabayaran niya ang lahat ng utang at naging matagumpay. Ngunit walang nakakaalam kung saan nanggaling ang kanyang paunang puhunan. Sa kabilang banda, si Marco Cruz, ang suspek, ay 4 na taon nang hindi natatagpuan at hindi alam kung buhay pa ba o patay na. Itinuring na siyang patay ng kanyang pamilya at hindi na naglalagay ng pagkain para sa kanya si Ramon tuwing may pag-aalay. Isang araw, isang di inaasahang pagkakataon ang muling nagpaikot sa humintong orasan ni Detective Santos. Habang kumakain sa kantina kasama ang isang kasamahan mula sa Financial Crimes Unit, isang usapan ang pumukaw sa kanya. Habang inuubos ang pagkain, biglang nagsalita ang kanyang kasama. "Hoy, David, natatandaan mo pa ba yung kaso ng nawawalang matanda na may kariton? Yung panganay niyang anak, si Ramon Cruz. Nasa listahan ng mga binabantayan namin ang pangalan ng kumpanya niya." "Bakit si Ramon? Di ba't maganda ang takbo ng negosyo niya?" "Oo, maganda nga. Pero kahina-hinala ang daloy ng pera niya. Mga 4 na taon na ang nakalipas, yung perang pumasok para itatag ang kumpanya. Mukhang galing sa mga dummy account, parang money laundering. Mga 50 milyon ang halaga, pero hindi malinaw kung saan galing." Napatigil sa pagkain si Detective Santos at hinawakan ang braso ng kasama. 50 milyon? Sigurado ka? Kailan eksakto yun? 2005 papuntang 2006? Magkano nga ulit ang utang ng panganay sa kasong yon? Agad na tumakbo si Detective Santos pabalik sa opisina at kinuha ang maalikabok na file ng kaso. Ang kabuuang utang ni Ramon noon ay eksaktong 50 milyong piso. Matapos ang insidente, sinabi ni Ramon na nangutang siya sa mga kaibigan para maayos ang mga kagyat na bayarin. At dahil sa matibay niyang alibi, hindi na inusisa ng mga investigador ang pinagmulan ng pera. Sa tulong ng kanyang kasama, lihim na sinimula ni Detective Santos na suriin ang mga nakaraang financial records ni Ramon. Magdamag siyang nakatutok sa monitor at biglang nanlisik ang kanyang mga mata. Ito na. Ito ang pinalampas natin. Sa screen, isang komplikadong diagram ng daloy ng pera ang nakaguhit matapos ang pagkawala ni Aling Elena noong Disyembre 2005. Isang malaking halaga ng pera na dinaan sa maraming dummy account ang ginamit para bayaran ang mga utang ni Ramon. Ang perang ito ay hindi galing sa mga kaibigan. Gaya ng sinabi niya, ito ay resulta ng isang tipikal na money laundering scheme kung saan ang malaking halaga ay hinati-hati. Sinuntok ni Detective Santos ang mesa, ang premyo, sa loto. Siguradong isang bahagi ng nawawalang 150 milyon ang ginamit para bayaran ang utang ni Ramon. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang pagkawala ng ina, ang nawawalang tiket sa loto, at ang biglaang yaman at pagkakabayad ng utang ng panganay na anak lahat ay tumuturo kay Ramon Cruz bilang salarin. Ngunit napabuntong hininga si Detective Santos. 100% siyang sigurado, ngunit wala pa ring matibay na ebidensya. Kung walang bangkay, hindi sapat ang financial records para patunayan ang murder. Kung sasabihin ni Ramon na ibinigay sa kanya ng ina ang pera o napulot niya, tapos ang usapan. Kailangan ko ng bangkay. Kung hindi lilitaw ang bangkay, hindi ko mahuhuli ang taong to. Sa sobrang pagkadismaya,
Umakyat si Detective Santos sa rooftop para manigarilyo. Sa malayo, nagniningning ang mga ilaw ng syudad. Ngunit ang katotohanan sa madilim na eskinita, kung saan nawala si Aling Elena, ay nananatiling nakabaon sa ilalim ng lupa. Upang muling umikot ang orasan ng kaso, kailangan ng isang tiyak na pisikal na ebidensya ang bangkay ni Aling Elena. Mula sa isang hindi inaasahang lugar, ang katotohanan ay paparating. Balot ng alikabok. Ilang araw ang lumipas. Isang balita ang lumabas na ang lugar kung saan nakatira si Aling Elena at ang junk shop ay idineklarang isang development zone para sa isang malaking condominium complex. Nagsimula na ang demolisyon at paghuhukay. Agad na may naramdaman si Detective Santos. Kung hindi inilayo ng salarin ang bangkay, malamang na ibinaon niya ito sa isang pamilyar na lugar. Agad siyang nagmaneho papunta sa maingay na construction site. Ipinakita niya ang kanyang ID sa site manager at nakiusap. Manager, kung may makita po kayong kakaiba habang naghuhukay, kahit isang piraso lang ng damit, tawagan niyo po ako agad. Pakiusap po. Sir, dati po itong tambakan ng basura, kaya kung ano-ano ang lumalabas. Sige po, babantayan ko. Hindi umalis si Detective Santos sa lugar at ilang araw na nagpaikot-ikot sa paligid. At isang hapon, na may kasamang malamig na hangin, tulad ng 4 na taon na ang nakalipas, tumunog ang kanyang cellphone. Isang nagmamadaling boses mula sa site manager. Sir, may nakita po kami. Isang drum ang nasagi ng backhoe at sa loob, ang nanginginig na boses sa kabilang linya ang nagpatakbo kay Detective Santos. Ang lupang 4 na taong nanahimik ay nagsimula ng magsalita. Ang trahedya ng 150 milyon na nakatago sa ilalim ng plastik ay malapit ng masilayan ang liwanag. Ang sikat ng araw noong Abril 2009 ay nakakasilaw, ngunit ang dating junk shop na ginigiba ay balot sa makapal na alikabok na halos hindi makita ang paligid. Dito, 4 na taon na ang nakalipas, araw-araw na nagpupunta si Aling Elena gamit ang kanyang kariton. Ngayon, sa ilalim ng pangalang luxury condominium site, walang awa na hinuhukay ng mga backhoe ang mga bakas ng nakaraan. Nakatayo si Detective Santos sa isang sulok, nakasuot ng maskara, at matamang pinagmamasdan ang bawat galaw. Biglang, isang malakas at matinis na tunog ng metal ang umalingaw-ngaw. Hoy! Foreman, sandali! Stop! Stop! Sumigaw ang operator ng backhoe. Tila may isang malaki at matigas na bagay ang sumabit sa dulo ng bucket. Nagkumpol-kumpol ang mga trabahador at si Detective Santos ay tumakbo papalapit. Nang alisin ang lupa, isang asul na plastik na drum ang lumitaw. Ang bukana ay binalutan ng makapal na alambre at dahil sa tagal sa ilalim ng lupa, ito ay yupi-yupi na. Sir, baka ito na yung sinasabi niyong kahina-hinalang bagay. Hindi maganda ang kutob ko. Tumango si Detective Santos. Pinigilan ang lahat hanggang dumating ang soko. Nang buksan ng mga taga-soko ang drum, isang amoy ng amag at lupa ang sumingaw, hindi ang inaasahang mabahong amoy. Puno ng semento ang loob. Sementado. Kailangan basagin para makita ang laman. Dahan-dahang binasag ang semento at sa loob, isang malaking bulto na binalot ng itim na plastic bag ang lumitaw. Tila isang mummy. Binalutan ito ng duct tape nang walang puwang. Nanginginig na hinawakan ni Detective Santos ang dulo ng plastic. Bubuksan na namin. Habang tinatanggal ang bawat sapin ng plastic, humihina ang hininga ng mga nanonood. Nang matanggal ang huling sapin, lumitaw si Aling Elena. Nakakagulat. Ang bangkay ay hindi gaanong naagnas dahil ang semento at plastic ay nagsilbing pananggalang laban sa hangin at tubig at ang apog sa semento ay nagsilbing preserbatibo. Ang luma niyang jacket, pantalon, at ang kanyang maliit na katawan ay halos buo pa. Lola, nahanap ka na rin namin. Pasensya na po, nahuli kami. Habang inaayos ang bangkay, isang kakaibang bagay ang nahulog mula sa kanyang dibdib. Isang makulay na plastik na robot na laruan
katulad ng naiwan sa kanyang kwarto. 4 na taon na ang nakalipas. Hanggang sa huling sandali, yakap-yakap ni Aling Elena ang regalong ito para sa kanyang apo. Sir, tingnan niyo po ito. May kakaiba sa robot. Tiningnan ni Detective Santos ang robot. Ang takip sa likod kung saan inilalagay ang baterya ay bahagyang nakaawang. Maingat niyang binuksan ito. Sa loob, sa halip na baterya, may isang maliit at lukot na papel na nakasiksik. Ano to? Maingat niyang kinuha at binuklat ito. Basa man, malinaw pa rin ang sulat kamay. Ito ang sulat ni Aling Elena. Ika-XX draw. Grand Lotto First Prize. Serial No. XXXX. Bayaran muna ang 50M utang ni Ramon, ang matitira. Halos maputol ang hininga ni Detective Santos. Ito ay hindi lang isang simpleng tala. Ito ang patunay na nanalo si Aling Elena sa loto. At ang layunin niyang bayaran ang utang ng panganay niyang anak na si Ramon. Kasama nito ang isang piraso ng resibo ng lotto ticket na may nanalong numero. Ito ang smoking gun, ang tiyak na ebidensya na ang krimen ay hindi simpleng pagnanakaw, kundi isang karumal-dumal na krimen sa loob ng pamilya dahil sa 150 milyong piso. Sir, nahanap natin. Ang tiket na akala natin ninakaw, itinago pala ni Lola. Diyos ko, hanggang sa huling sandali, iniisip niya na baka magtaksil ang anak niya. O kung may mangyari sa kanya, ito ang magiging ebidensya. Nanginginig si Detective Santos. Nadama kaya ni Aling Elena ang panganib noong gabing iyon? O isinulat niya lang ito para hindi makalimutan? Anuman ang dahilan, ang maliit na papel na ito ang naging pinakamatulis na patalim na sasakal kay Ramon Cruz. Forensics. Kunin niyo ang fingerprints at DNA sa papel at robot na ito, bilis. At bilisan niyo rin ang autopsy. Wala nang kawala si Ramon ngayon. Huwag kayong mag-alala. Dahil sa pagkakabalot, maganda ang kondisyon. Malamang, may DNA din ng salarin diyan. Sa pagbukas ng drum, ang katotohanang 4 na taong nakabaon ay nagsimula ng magkaroon ng anyo. Tumingala si Detective Santos sa langit. Ang sikat ng araw, sa gitna ng alikabok, ay tila mga luvha ng hinagpis ni Aling Elena. Panahon na para iparinig sa mundo ang huling tinig ng mga patay sa tulong ng siyensya. Ang silid autopsiya ng National Bureau of Investigation, NBI, ay puno ng katahimikan at amoy ng kemikal. Sa ibabaw ng stainless steel na mesa, ang bangkay ni Aling Elena ay nasa isang kondisyong halos hindi ka panipaniwala matapos ang 4 na taon sa ilalim ng lupa. Ang mga patong-patong na plastic bag at duct tape na ginamit ng salarin para sa isang perpektong krimen ay, sa kabalintunaan, nagsilbing isang time capsule na nagprotekta sa bangkay. Pinanood ni Detective Santos ang proseso mula sa likod ng salamin. Maya-maya, lumapit ang mediko legal. Detective, dahil maganda ang kondisyon ng bangkay, malinaw naming natukoy ang sanhi ng pagkamatay. Direktang sanhi ay depressed skull fracture. Fracture? Ibig sabihin, pinukpok siya sa ulo? Opo, may malinaw na bakas ng malakas na tama sa likod ng ulo. Ang ginamit na armas ay isang bagay na magaspang at matigas tulad ng isang hollow block o malaking bato. Inabot ng medico legal ang isang evidence bag. Sa loob, isang kulay pilak na flip phone ang naroon, puno ng lupa. Natagpuan ito sa bulsa ng pantalon ni Aling Elena. Kung karaniwang paglilibing lang, matagal na itong nasira, ngunit dahil sa pagkakabalot, himalang na protektahan ito. Hindi na ito bubukas. Pero mukhang buo pa ang motherboard. Kung ibibigay natin sa digital forensics, baka may makuha tayo. Agad na dinala ni Detective Santos ang telepono sa Digital Analysis Lab. Nag-aalangan ang mga technician dahil sa luma nitong modelo. Ang tanging paraan ay ang chip-off technique. Detective, hindi na ito mabubuhay. Kailangan nating tanggalin ang memory chip mula sa board at direktang kunin ang data. Mapanganib, pero ito lang ang paraan. Gawin ninyo. Ang huling tinig ni Lola ay maaaring nasa loob niyan.
Maingat na tinanggal ng mga technician ang chip. Nang ikonekta ito sa isang reader, lumitaw sa monitor ang mga call logs. Sir, nakuha natin. Ang huling tawag noong Nobyembre XX 2005, araw ng krimen. Lumapit si Detective Santos. Malinaw na nakasulat, outgoing call, Ramon Cruz. Call duration, 3 minutes 40 seconds. Kinuyom ni Detective Santos ang kanyang kamao. Ito ang patunay na kasinungalingan ang sinabi ni Ramon na hindi sinagot ng ina ang tawag. Patuloy na ni-recover ng technician ang mga naburang data. Sa unsent messages, isang draft ang natagpuan. Isinulat noong gabi ng krimen. 2. Ramon, anak, babayaran ko ang utang mo pero itigil mo na ang pagsusugal. Gusto kong gamitin ang natirang pera sa mabuti. Malinaw na ipinapakita ng mensaheng ito na ang motibo ay may kinalaman sa utang sa sugal at sa premyo sa loto. Samantala, sa kabilang silid, isa pang mahalagang ebidensya ang natagpuan. Sa jacket ni Aling Elena, may natagpuang isang maliit na hibla ng tela. Sa ilalim ng mikroskopyo, ito ay isang mamahaling tela, isang pinaghalong Italian wool at cashmere. Ito ay materyales para sa isang suit na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Hindi ito damit ng isang namumulot ng basura. At tiyak na hindi rin damit ni Marco na isang construction worker. Naalala ni Detective Santos ang itsura ni Ramon sa TV interview noon, nakasuot ng isang eleganteng dark blue na suit. Agad siyang nag-utos. Kontakin ninyo ang TV station, kunin ninyo ang high-definition copy ng interview. Ikumpara natin ang tela ng suit niya sa hiblang ito. Ang lahat ng ebidensya mula sa siyensya ay tumuturo hindi kay Marco, kundi kay Ramon. Hindi lang circumstantial, kundi matitibay na pisikal na ebidensya, ang basag na bungo, ang kasinungalingan sa tawag, ang mensahe na naglalaman ng motibo, at ang hibla ng mamahaling suit. Inilagay ni Detective Santos ang lahat ng ebidensya sa kanyang briefcase. Tara na, oras na para tanggalin ang maskara ng mabait na anak na si Ramon. Naghanda ang team para sa isang voluntary na imbitasyon kay Ramon, hindi isang warrant of arrest, para hindi siya makatakas o makasira ng ebidensya. Ang katotohanang nakatago sa ilalim ng lupa at sa loob ng isang microchip sa loob ng 4 na taon ay handa ng ilatag sa mesa ng hustisya. Hawak ang mga tiyak na ebidensya, maingat na nagplano si Detective Santos. Sa halip na arestuhin agad, inanyayahan niya si Ramon Cruz bilang isang resource person. Kasama ang isang abogado, pumasok si Ramon sa interrogation room. Mas tumaba siya kaysa 4 na taon na ang nakalipas, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nananatiling malungkot ang maskara ng isang nagdadalamhating anak. Agad siyang nagsimulang umarte. Sir, maraming salamat po sa paghahanap sa nanay ko. Ngayon, mapapayapa na rin ang kanyang kaluluwa. Ang salarin po? May lead na po ba kayo sa hayop na gumawa nito sa nanay ko? Pinigilan ni Detective Santos ang kanyang galit at kalmadong inilapag ang isang folder sa mesa. Tinitigan niya si Ramon sa mata. Ginoong Cruz, kailangan po namin ang tulong ninyo para mahuli ang salarin. May ilang bagay lang po akong hindi maintindihan. Sa salaysay ninyo, 4 na taon na ang nakalipas. Sinabi niyo pong tinawagan ninyo ang nanay ninyo at hindi niya sinagot. Opo, tama po. Paulit-ulit ko siyang tinawagan pero ring lang ng ring. Inilabas ni Detective Santos ang kopya ng na-recover na call log. Kakaiba po. Ayon sa record ng telepono ng nanay ninyo, nag-usap po kayo ni Ginoong Cruz sa loob ng 3 minuto at 40 segundo. Hindi po missed call. Ano po ang pinag-usapan ninyo sa loob ng panahong iyon? Kitang-kita ang pagkabigla sa mga mata ni Ramon. Sumulyap siya sa kanyang abogado. Medyo malabo na po sa alaala ko. Baka po napindot lang ang call button. Hindi ko na malayan. Tawag lang po ako ng tawag ng hello, pero walang sumasagot. 3 minuto at 40 segundo kang nagsasabi ng hello. Inilabas ni Detective Santos ang resibo
mula sa BGC. Sa loob ng ilang araw, masusing inimbestigahan ng team ang resibong ito. Natagpuan nila ang dating part-time na estudyante na nagtatrabaho noon. Yung gabing yon, naalala ko po. Hindi po yung may-ari ng card ang nagbayad. Yung empleyado po niya. Inutusan daw po siya ng boss niya. Nakuha na rin ng team ang testimonya ni Alex, na ngayon ay isang manager na sa kumpanya ni Ramon, Ginoong Cruz. Sinabi ng empleyado ninyong si Alex na inutusan mo siyang gamitin ang card mo para bumili ng merienda. Wala ka sa opisina. Ginawa mo lang na alibi ang card, hindi ba? Nagkakamali lang po siya. Matagal na po yun. Ako po mismo ang pumunta roon. Dahil ang siyensya ay hindi nagsisinungaling. Inilabas ni Detective Santos ang isang mapa na nagpapakita ng cell site data. Noong 2005, umasa lang sila sa credit card record, ngunit ngayon, na-recover nila ang lokasyon ng telepono ni Ramon. Oras ng transaksyon, 11:15 p.m. Ang card mo ay ginamit sa BGC, pero ang signal ng cellphone mo, alam mo kung saan nahagip? Dito, sa Quezon City, malapit sa bahay ng nanay mo. Ang katawan mo nasa QC, pero ang card mo nasa BGC. Ito ang patunay ng proxy payment trick mo. Naging abo ang mukha ni Ramon. Pinagpapawisan siya at nanginginig ang kanyang labi. Sumabat ang abogado. Sir, circumstantial evidence lang po yan. Baka naiwan niya ang cellphone sa kotse. Pagkakamali sa alaala. Sige, ipaliwanag mo naman ito. Inilabas ni Detective Santos ang huling baraha. Isang larawan ng laruang robot, ang sulat kamay na tala, at ang piraso ng resibo ng loto. Nang makita ito ni Ramon, para siyang nakakita ng multo. Ito ang regalong para sa apo mo. Galing sa dibdib ng bangkay ng nanay mo. At sa loob, ang sulat kamay niya. Grand Lotto First Prize. Bayaran ang 50M utang ni Ramon. Ginoong Cruz. Sinabi mong hindi mo alam na nanalo siya sa loto. Pero bago pa man niya makuha ang premyo, plinano na niyang bayaran ang utang mo. At pagkatapos ng insidente, ang 50 milyong utang mo ay malinis na nabayaran ng isang perang hindi malaman kung saan galing. Saan galing ang perang ito? Galing po yan sa mga pinag-utangan ko. Tama na ang kasinungalingan. Hawak namin ang data mula sa Anti-Money Laundering Council. Pera na dinaan sa mga dummy account at nang itrace, konektado sa account kung saan kinuha ang premyo sa loto, pinatay mo ang nanay mo, kinuha ang tiket, at ninakaw ang pera, umalingaw-ngaw ang sigaw ni Detective Santos. Wala nang masabi si Ramon. Ang perpekto niyang alibi ay gumuho. Ngunit sa huli, sumigaw pa rin siya. May ebidensya ba kayo? Direktang ebidensya na ako ang pumatay? Inaamin ko. Kinuha ko ang loto. Ibinigay niya sa akin. Nagtago lang siya. Pagkatapos, ang bangkay? Hindi ako yun. Si Marco ang gumawa niyan. Iginigiit pa rin niya ang kanyang kapatid. Ngumiti ng malamig si Detective Santos. Kapatid mo pa rin? Sa katunayan, malapit na naming mahanap ang kapatid mo. At pagbalik niya, isasalaysay niya ang buong katotohanan. Dahil siya lang ang nakakita sa ginawa mo sa nanay mo. Sa sinabi ni Detective Santos, na puno ng takot ang mga mata ni Ramon. Ang kapatid na akala niya ay tuluyan na niyang naitago ay maaaring buhay pa. Natuklasan na ng team ang isang buwanang transaksyon mula sa account ni Ramon papunta sa isang pasilidad sa probinsya ng Rizal. Ang huling piraso ng puzzle na lang ang kulang, ang nawawalang saksi na si Marco Cruz. Basag na ang pader na itinayo ni Ramon. Ang investigasyon ay papalapit na sa pinakamadilim niyang sikreto. Itinuon ng team ang lahat ng kanilang lakas sa paghahanap kay Marco Cruz, ang huling susi. Matapos ang masusing pagsisiyasat sa mga financial records ni Ramon, natuklasan nila ang isang regular na buwanang bayad na 150,000 piso sa isang pribadong pasilidad sa isang liblib na bundok sa Rizal, ang Pag-asa Rehabilitation Center.
Agad na nagtungo roon si Detective Santos at ang kanyang mga tauhan. Isang luma at nakakulong na gusali ang kanilang dinatnan. Diretsyong pumasok si Detective Santos sa opisina ng direktor at ipinakita ang isang search warrant mula kami sa Maynila. Si Ginoong Ramon Cruz ay nagpapadala ng pera dito buwan-buwan. Sino ang inaalagaan ninyo para sa kanya? Tinangka pa ng direktor na magsinungaling, ngunit sa banta ni Detective Santos na isasama siya sa kaso, bumigay ito. Habang nagkakagulo, isang janitor ang bumulong kay Detective Santos. Sir, pumunta po kayo sa basement? May isang pasyente doon na walang pangalan. Espesyal na inaalagaan ng direktor. Mga 4 na taon na siyang dinala dito, sakay ng isang van. Agad na tinawag ni Detective Santos ang kanyang mga tauhan. Lahat, pumunta sa basement. Sinira nila ang pinto ng basement. Sa pinakasulok na madilim na silid, isang lalaki ang nakayuko. Mahaba ang kanyang balbas at buhok, at walang buhay ang kanyang mga mata. Sa kanyang damit, sa halip na pangalan, nakasulat ang John Doe. Siya nga si Marco Cruz. Bagamat mas matanda at mas payat, Ginoong Cruz? Marco Cruz? Ikaw ba yan? Nagulat ang lalaki at umatras. Kasalanan ko! Huwag niyo akong isumbong kay kuya. Pakiusap, iinumin ko na ang gamot. Marco, kumalma ka. Pulis kami. Nandito kami para iligtas ka. Sinungaling! Sabi ni kuya. Kasabwat din niya ang mga pulis. Umalis kayo! Si Marco ay nasa estado ng matinding takot at hindi makausap. Illegal siyang ikinulong ni Ramon. Ipinadeklara na nawawala sa mga record at unti-unting sinira ang kanyang isip sa pamamagitan ng matatapang na gamot. Marco, tingnan mo ito. Naaalala mo? Regalo ito ni nanay para sa apo niya. Nahanap na namin siya. Napatitig si Marco sa laruan. Sa gitna ng kanyang malabong alaala, biglang luminaw ang malagim na gabi, 4 na taon na ang nakalipas. Tumulo ang kanyang mga luha. Hawak niya to. Nung gabing yun. Si kuya. Si kuya ang... Oo, anong ginawa ng kuya mo? Kung gusto mong makalabas dito at mabigyan ng hustisya ang nanay mo, kailangan mong sabihin ang lahat. Nagsimulang magsalaysay si Marco. Ang kanyang kwento ay mas malagim pa sa inaasahan ng mga investigador. Nung gabing tumawag si nanay na nanalo siya, masama na ang kutob ko kaya sinundan ko siya. Sa likod ng junk shop, sumakay siya sa kotse ni kuya. Sinundan ko sila gamit ang taxi at bumalik sila sa lote ng junk shop. Doon, sinigawan ni kuya si nanay. Humihingi ng pera. Nung tumanggi si nanay, kumuha si kuya ng hollow block at pinukpok niya si nanay sa ulo, paulit-ulit. Humagulgol si Marco. Nasaksihan niya ang lahat. Sumigaw siya at nahuli siya ni Ramon. Tinangka rin siyang patayin, ngunit sa huli ay pinatulog na lang siya. Isinilid sa trunk at dinala sa mental facility na iyon, kung saan siya tinakot na kung magsusumbong siya ang pagbibintangang pumatay. Sa halip na patayin, pinili ni Ramon na burahin na lang ang kanyang kapatid sa mundo. Ngayon, kumpleto na ang puzzle. Agad na inilagay sa proteksyon si Marco at naglabas ng warrant of arrest para kay Ramon. Samantala, sa Maynila, nakutuban ni Ramon na may mali. Tinatawagan niya ang direktor ng pasilidad ngunit hindi ito sumasagot. Kinuha niya ang kanyang pera at pekeng pasaporte at nagmamadaling bumaba sa parking lot. Ngunit paglabas niya, 3 police car ang nakaharang. Ramon Cruz, patayin mo ang makina at bumaba ka! Pinalibutan siya ng mga pulis. Nang bumaba siya, nilapitan siya ni Detective Santos at pinusasan. Inaaresto ka namin para sa kasong parricide, pagtago ng bangkay, at illegal detention ng kapatid mo na si Marco Cruz. May karapatan kang kumuha ng abogado, pero sa pagkakataong ito, wala nang magagawa ang abogado mo. Nagsalita na ang kapatid mo. Buhay si Marco? Namutla si Ramon. Ang kapatid na akala niya ay kontrolado niya, ay siya palang magiging saksi laban sa kanya. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod.
Sa gitna ng mga flash ng kamera, ang maskara ng mabait na anak ay tuluyan ng natanggal. Ang 4 na taon ng kasinungalingan ay nagwakas na. Sa interrogation room, kahit na may posas, taas noo pa rin si Ramon Cruz. Ngunit kalmadong inilabas ni Detective Santos ang laruang robot at ang sulat kamay na tala. Ginoong Cruz, kung kwento lang ang sinasabi ng kapatid mo, anong masasabi mo rito? Ang regalong yakap-yakap ng nanay mo hanggang sa huling hininga at ang sulat niya sa loob. Binasa ni Detective Santos ang nakasulat. Grand Lotto, first prize. Bayaran muna ang 50M utang ni Ramon. At nakikita mo ba? Ang kasunod, ang matitira, i-donate sa mabuting layunin. Gumuho ang mundo ni Ramon. Ang nanay mo, kahit nanalo na, ang utang mo pa rin ang inuna. Pero ikaw, para makuha ang pera, pinatay mo siya. Itong sulat na ito ang ebidensya ng kasalanan mo, galing mismo sa nanay na pinatay mo. Nawalan ng lakas si Ramon. Ang krimen na akala niya'y perpekto ay gumuho dahil sa pagmamahal ng kanyang ina. Sumigaw siya. Ah, ah, yung pesteng pera na yan. Sa huli, umamin siya sa lahat. Ang utang ay hindi sa ina, kundi sa kanya dahil sa pagsusugal. Ginamit niya lang ang pangalan ng ina. Noong gabing iyon, tumanggi ang ina na ibigay ang buong 150 milyon dahil alam niyang isusugal lang niya ito. Nagalit siya, dinala ang ina sa likod ng junk shop at doon, sa gitna ng kanilang pagtatalo, kumuha siya ng hollow block at walang awang pinatay ang sariling ina. Ang kapatid niyang nakakita ay kanyang dinukot. Ang bangkay ay isinilid sa drum, binuhusan ng semento at ibinaon. Anong naramdaman mo nung umiiyak ka sa TV pagkatapos mong ibaon ang nanay mo? Tanong ni Detective Santos. Kailangan kong mabuhay. Gusto kong magsimula ulit, sagot ni Ramon. Ang bagong simula niya ay karumal-dumal. Ginamit niya ang pera para bayaran ang utang, bumili ng mamahaling bahay at kotse at maglustay. Sa loob ng 4 na taon, halos naubos na niya ang 150 milyon. Talaga bang yakap-yakap ng nanay ko yung robot hanggang sa huli? Tanong niya. Sumagot si Detective Santos. Oo, habang pinupukpok mo siya, habang binubuhusan mo ng semento, hindi niya binitawan ang regalo para sa apo niya. Ikaw, pera ang nakita mo, kaya mo pinatay ang nanay mo. Pero siya, hanggang sa huling sandali, kayo pa rin ang iniisip niya. Iyan ang pagkakaiba ninyo. At iyan ang patunay na isa kang hayop. Napahagulgol si Ramon. Ang 150 milyong piso na dapat sana'y biyaya ay naging sanhi ng isang malagim na trahedya. Ang natitira na lang para kay Ramon ay hindi isang bagong buhay, kundi ang malamig na rehas ng bilangguan at ang habambuhay na tatak ng pagiging isang mamamatay ina. Natapos ang investigasyon, ngunit hindi pa rito natatapos ang lahat. Mayroon pang parusang kailangang pagbayaran at kalungkutang kailangang harapin. Taglagas ng 2009. Sa korte, puno ng tao ang pagdinig sa kaso ni Ramon Cruz. Nagmamatigas pa rin ang kanyang mga abogado na ito ay crime of passion, ngunit ipinakita ng taga-usig ang mga larawan ng plastic bag, duct tape, at dram. Ito ba ang gamit sa isang crime of passion? Planado ang lahat. Pagkatapos patayin ang ina, ibinalot niya ang bangkay na parang mami. Ikinulong ang kapatid at namuhay sa luho sa ibabaw ng bangkay ng kanyang ina. Hinihiling namin ang pinakamabigat na parusa. Humingi ang prosekusyon ng pinakamataas na parusa. Ang hatol ng hukom ay malinaw. Pinatay ng akusado na si Ramon Cruz ang sariling ina dahil sa pera. Sinira niya ang buhay ng kanyang kapatid para pagtakpan ang krimen. Walang anumang pagsisisi na makikita sa kanya. Kaya naman, nararapat siyang ihiwalay sa lipunan habang buhay. Hatol. Si Ramon Cruz ay sinentensiyahan ng habambuhay na pagkabilanggo. Nanghina ang mga tuhod ni Ramon. Sumigaw ang mga tao sa galit, ilang araw matapos ang paglilitis. Sa wakas,
ay nailibing ng maayos si Aling Elena. Ang namuno sa libing ay hindi si Ramon, kundi si Marco, na kalalabas lang mula sa pasilidad. Inay, huli na ako! Dahil sa takot ko sa kuya, hinayaan kitang manatili sa malamig na lugar na iyon ng matagal. Patawad. Inay, dumalo ang mga kapitbahay, ang may-ari ng junk shop, at ang mga investigador. Ang perang pinaghirapan ni Aling Elena at ang premyo sa loto ay naglaho at ang tanging naiwan ay ang pagtangis ng isang anak na nangungulila. Inilibing si Aling Elena sa isang lugar kung saan matatanaw ang bahay ng kanyang apo. Ang kasong ito ay nag-iwan ng malaking aral sa lipunan. Naging sanhi ito ng pagsusulong ng Batas Elena Reyes, isang panukalang batas para palakasin ang investigasyon sa mga kaso ng pagkawala, lalo na kung may hinala ng krimen sa loob ng pamilya. Isang araw, binisita ni Detective Santos ang puntod ni Aling Elena. Nag-alay siya ng alak. Lola, ako po ito. Malamig po, ano? Diyan po. Huwag na kayong mag-alala sa utang o sa mga anak ninyo. Si Ramon po, hindi na makakalabas ng kulungan. At ang pangalawang anak ninyo, tumigil na sa pagsusugal at maayos nang namumuhay. Ang apo ninyo, iniingatan ng robot na bigay ninyo. Ang dating junk shop ay isa ng magarbong kondominium. Ang dating tahanan ni Ramon ay abandonado na. Si Marco naman, ang natirang perang na-recover ay hindi niya ginastos. Alinsunod sa huling hiling ng kanyang ina, sa tala, ang matitira, i-donate sa mabuting layunin, ibinigay niya ang lahat sa mga foundation para sa mga biktima ng krimen. Hindi po sa akin ang perang ito. Ito po ang pagmamahal na iniwan ng nanay ko sa mundo. Ginamit ni kuya ang pera para patayin si nanay, pero gagamitin ko ito para buhayin ang alaala niya. Ang 150 milyong piso ay sumira sa isang pamilya, ngunit sa huli, ang dakilang pag-ibig ng isang ina ang nanaig. Ang kuwento ay nagtatapos dito, ngunit ang aral na iniwan ni Aling Elena ay mananatiling nakaukit sa ating mga puso magpakailanman.